Hi po, good evening, good afternoon po. Ayan, kamusta po ang buhay-buhay? Kamusta po kayo? So, pasensya na ngayon lang po ako nakapag-live kasi dami kong errands. Sobrang dami naming errands. So, kaya yon. And hello po, hello, hi. Personal devotion matters. Ayan, so napakahalaga po ng personal devotion natin. Kaya, gusto ko po muna ito yung umpisahan natin ngayong Monday, no? Na mahalaga po ang personal devotion natin. Amen. Ayan, please like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong maano. Ayan, sige po, please like it, share it, tap it guys, no? Ayan, hello po, hi po. So yun, paki-repost, paki-share, paki-type, paki-amen. No, wait lang po, ayusin ko lang yung notes natin. So again, personal devotion matters. So kung titingnan natin kapatid, meron po akong sinend na personal devotion natin, no, sa ano, kumbaga, abiding in God's presence po yung this week nating devotion. Kaya, wait lang po umiinit daw yung cellphone ko eh. Tinanggal ko muna sa pagkaka-charge. Ayan, hello po. Kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay? Naglalag po ba ako? Naglalag? Paki-check na lang po kung naglalag po ako Kasi sabi ng TikTok, ang init daw ng cellphone ko. Mainit nga. Pero sana hindi po naglalag. Naglalag po ba? Yan, hello po. So please like it, share it, tap it guys para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. And hello po, hindi naman po malag, no? Mamaya pag-usapan natin kung ano magandang method ng devotion kasi iba-iba yan eh. Pwede ko kayong bigyan ng tips after this devotion natin, kapatid. Amen. Ayan, sige, mahalaga hindi tayo live, hindi tayo lag. Ayan. Sige po, sige po. Pa-like, pa-share, pa-tap, kapatid. Yan, para mas marami po ang maabot ng salita ng Panginoon. Personal devotion matters. No? Napakahalaga po ng personal devotion, kapatid. So kaya paki-like, paki-share, paki-tap, kapatid, para mas marami pong maabot ang salita ng Diyos. So after like mga 5 minutes, mag-i-start na rin tayo, no? Ayan. Kamusta naman po ba ang buhay-buhay ninyo? Kamusta po ang Monday? No? And kamusta po ang Monday natin? Kamusta po kayo? Iba-iba po oras ng live ko, kapatid kasi ano po, medyo madami pong ganap talaga sa face to face, pero umaga at gabi. Ngayon meron kaming recap. Pag ano po nagre-recap po kami. Yan, hello po. So yan, pinapalamig ko lang yung cellphone ko. May init daw sabi ng TikTok. Basta mahalaga, yung ano natin, yung lag, hindi tayo lag, no? Yan. Siguro pwede na tayo mag-start, no? Last 1 minute. Power tap, power tap. Hello po, hi. Ay, oo nga, ngayon lang nga nakakatuyo. Harapin na yan. Ayan, siguro mag-start na rin tayo. Aming Diyos na dakilat banal, maraming salamat po sa biyaya mo. At ngayong tanghali, Panginoon, turuan mo kami na makapag-devotion sa'yo, makapag-personal devotion and personal intimacy.
Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. And so ngayon po kapatid, actually ito po ay personal devotion ko din. Pero gusto ko po kayong bigyan ng tip, no, na paano ba magsagawa, Kuya Jerome, ng devotion. Pero bago ko muna kayo bigyan ng tip, kapatid, pag-usapan muna natin, bakit mahalaga po ang devotion? Amen? Bakit po mahalaga magbasa ng Bible? Bakit po mahalaga na magkaroon ka ng personal intimacy sa Panginoon? At lalong-lalo na bakit mahalaga na lumalim ka sa pagkakilala mo sa Panginoon? So, ang una muna natin ay Luke chapter 5 verse 16. Ayan. Paki-present na rin pala, kapatid. Ayan, sige kapatid, no? Yan. So kung titingnan natin, Luke chapter 5, verse 16, ito po yan, kung makikita nyo po. Sabi dito, si Jesus, English na, but Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Pag kinuha natin to kapatid sa Tagalog, kunin ko rin sa MBB, no, para mas makita natin. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang lugar upang manalangin. Kapatid, gusto ko yung English eh. Umaalis siya at tumutungo sa wilderness para manalangin. Kapatid, si Jesus mismo sa kanyang earthly ministry ay meron pong tinatawag na secluded place. Pwede mo bang paki-comment dyan? Secluded place. Sige po. Yan. Paki-comment po. Sabi mo, secluded place. Yan. So kung titingnan mo kapatid, napakahalaga po na maintindihan mo na meron kang secluded place. Amen. So alam nyo ba kapatid, sino po yung may mga prayer corner na? Amen. Alam nyo po, baka lang. Dahil ito po yung natutunan ko sa 24/7 Prayer Asia. Grabe, mukhang i-interviewin tayo kung paano natin pinromote yung prayer corner na meron tayo ngayon. Amen. Napakahalaga kapatid na meron kang prayer corner, na meron kang secluded place kung saan mo kakausapin ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga po ng personal devotion. Sa tagal ko pong nagpipreach dito po sa TikTok kapatid, mostly ang mga tao gusto lang nila yung mga madramang devotion, mga ganun ba? Yung mga heartfelt devotion, yung mga nakakaiyak na devotion, di ba? Pero kapatid, yung personal devotion, yung tuturuan kita na lumalim sa Panginoon, ito yung pinakamahalaga sa buhay mo. Amen? Sabi mo nga, pinakamahalaga. Ito kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay mo, ang pakikipag-usap mo sa Diyos. Amen? Si Jesus kapatid, pupunta siya sa secluded place para lang manalangin. Para lang makausap ang Panginoon. Amen? Kaya ikaw kapatid, ang dami man nating pinagdadaanan, pero dalangin ko kapatid, meron ka pa ring secluded place at secluded time para sa Panginoon. Ano po yung secluded time? Walang social media, walang kahit ano kapatid, ikaw at ang Diyos mag-uusap. Amen? Pwede ba tayo magkasundo doon? Walang cellphone, walang kahit ano, babad lang sa prayer. Amen? Bababad tayo sa prayer. Ngayon, ang buhay natin kapatid, ay talagang nagiging busy. Tama ba? Marami tayong mga responsibilidad, lalo-lalo na pag tumatanda na tayo, na kailangan nating i-fulfill. Marami tayong mga ginagawa, kapatid. At sometimes, pwede rin maging busy ka in the ministry. Pero kapatid, hindi naman pwede nakalimutan mo yung personal relationship mo sa Diyos. Amen. Marami na pong nagpa-pray dito kapatid na sana po magkatrabaho po ako, sana po magkaroon ako ng negosyo. Nung nagkaroon ng trabaho at nagkaroon ng negosyo, hindi po lumalim ang pagkakilala sa Panginoon, mas lalo pang napalayo. Kaya kapatid, alam niyo prinsipyo ko, hindi pwedeng maging answered prayer ang mga bagay na naging dahilan kung bakit ka lumayo sa Panginoon. Paano? Pray ka ng trabaho dahil sa trabaho mo tuloy, hindi ka na nagde-devotion. Pray ka ng na magkaroon ka ng pagkakaabalahan sa sobrang abala mo, nakalimot ka na kay Lord. Amen. Kaya napakahalaga kapatid na itatak natin sa puso at isipan natin na dapat kausap ko lagi si Jesus. Pwede mong i-comment dyan yan? Dapat kausap ko lagi si Jesus. Sige kapatid. Amen.
dapat kausap natin lagi si Jesus. Hindi pwedeng hindi. Amen. Ngayon, kung titignan natin, yung buhay ni Jesus, kapatid, sobrang busy niya. Nagpapagaling siya, nagpupunta siya sa iba't ibang lugar, pero hindi niya kinalimutan ang pakikipag-usap sa Diyos. Amen. Hindi niya kinalimutan, kapatid, yung devotion niya na manalangin. Pumupunta nga siya sa synagogue, di ba? At tingnan mo, kapatid, bata, baby Jesus pa lang. Little boy Jesus pa lang. Nasa synagogue na. Nag-aaral na ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, kaya nga sabi ni Kristo gayahin natin siya. Marami mang ginagawa, madami mang nagawa na, at lalong-lalo na powerful ang ministry. Hindi dapat nawawala ang personal devotion. Amen. Parang katulad ni Daniel, anong sabi ni Daniel? Nanalangin pa rin siya ng 3 beses katulad ng kanyang kinaugalian. Kapatid, hindi pwede na hindi ka na nagpe-pray. Hindi rin pwede, kapatid, na hindi ka na nagde-devotion. Alam mo, kaming mga preacher, hirap yan. Akala nyo ba, kapatid, kaming mga preacher, perfect din ang devotion life namin? Hindi, no? Meron po isang pastor, kapatid, na nag-preach. Sabi niya, hindi ko namalayan na 3 buwan na pala akong hindi nakikipag-usap sa Panginoon. Hindi mo mamamalayan. Kasi busy ka eh. Tama? Pero kapatid, lagi mong ipaalala sa sarili mo, araw-araw. Pakicomment nga dyan, araw-araw. Amen. Araw-araw, dapat ikaw ay kumakausap sa Diyos. Hindi pwedeng papalya. Sige kapatid, subukan mo. Ako, I dare you. I dare you pa. Sobrang hirap, kapatid, na sa isang araw hindi mo kinausap ang Diyos. Sobrang hirap. Subukan nyo, kapatid, na walang prayer life. Nangyari na sa buhay natin yan dati. Tama? Nangyari na sa atin yan dati. Nangyari na po, kapatid, dyan na napalayo tayo sa Panginoon kasi nineglect natin yung araw-araw na pananalangin. Amen. Kapatid, lagi itong sinasabi ng churchmate ko sa mga Bible study namin. 24 hours. Sabi niya, 7 days a week. Hindi mo maibigay yung oras mo sa Panginoon. Ang dami niyang binigay na oras sa'yo. Kung magre-reflect ka ng tama ngayon, kapatid, naniniwala ko kakausapin ka ng Diyos. Amen ba? At kapatid, malaking kapakinabangan kung ikaw ay lalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi ng Bible, kung layo ka sa Diyos o hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Pero kung ikaw ay malapit sa Panginoon, His power is made perfect in your weaknesses. Amen. Pagtatagumpayan mo. Amen. Kaya kapatid, please, i-open nyo sana yung puso nyo na magkaroon ka ngayon ng personal devotion mo sa Lord. Ngayon, first point, it keep us connected to God. Pakitype na lang, kapatid. It keep us connected to God. Sige po, pakitype. Connected to God. Sabi po dito, John chapter 15 verse 4. Pakitype na lang din. Remain in me and I in you. Ang personal devotion, kapatid, ang personal na pananalangin at ang personal na pakikipag-usap at pagbabasa po ng salita ng Panginoon, it is an act that you are remaining to Jesus. At ang sabi ng John 15:4, remain in me, I in you. Amen. Kapatid, ang isang sanga, hindi po siya magbubunga kung hindi siya connected sa vine. Amen. Ganun din po sa Panginoon, hindi tayo magbubunga o magmamatured in faith kung hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Amen. Ako kapatid, alam niyo yan, sobrang passionate ko sa prayer. Tama ba? Alam niyo po yan. Sobra-sobra ko pong talagang vinavalue ang panalangin at dalangin ko sa Panginoon talaga na mas lumalim pa ako sa panalangin. Amen. Pero, ang gusto kong maintindihan mo, kapatid, ikaw mismo ang makaranas. Amen. John 15:4.
ikaw mismo ang makaranas, kapatid, ng pagkilos ng Panginoon dahil nanatili kang nananalangin, nanatili kang nagbabasa ng Bible. Amen. Personal devotion, kapatid, it is a way that keep connecting our lives unto God. Itong personal devotion, kapatid, ay isang act na ikaw ay nananatili sa Panginoon at konektado sa puso ng Diyos. Ano-ano pong pwede mong gawin, kapatid? Pwedeng manalangin, pwedeng makipag-usap sa Kanya, pwedeng magbasa ng salita ng Diyos, pwedeng makinig sa sinasabi niya, pwedeng mag-worship, kapatid. Amen. At lagi mong i-remind ng puso mo, kapatid, na kung sino ang Diyos. Kapatid, hindi pwedeng kahapon powerful, tas ngayon hindi na ulit. Napansin nyo ba yan sa sarili nyo? Naniniwala ko hindi lang to nangyayari sa iilan, kundi sa lahat. Amen. Tama? Tingnan mo kahapon maapoy ka. Tama? Kahapon, grabe. Grabe devotion mo, Lord. Na-bless ako, Lord, sobra. Tapos subukan mong hindi mag-devotion kinabukasan. Yung apoy mo kahapon, wala na. Maraming beses, kapatid, na ang init natin pero bigla tayo nanlalamig suddenly. Tama? Ano bang mga factors? Ang dami. Problema pa lang Perspective mo pa. Yung inaabangan mong answered prayer, hindi pa dumadating. Nang-aaway pa si Taning. Ang daming dahilan. Ang dami talaga, kapatid. Sobra. Pero, kapatid, ma-maintain mo yung anointing in daily prayer. Yung kahapon nangyari, luma na yun. Kaya kung titignan nyo, kapatid, ilang araw na tayo, grabe yung worship natin sa Panginoon. Tama po ba? At kada worship, kapatid, bago. Tama? Kada worship natin sa Panginoon, meron tayong nararanasang bago sa Diyos. Bakit? Kasi po, ang Diyos ay ang Diyos ng laging bago. Sabi nga ng Bible, di ba, do not dwell in the past, but do not dwell in the past. Have you not seen? I'm doing new things. Have you not perceived it? Amen. Hindi na dapat tayo nananatili sa nakaraan, kundi araw-araw nating hanapin ang Diyos. Yung ginawa ni Lord kahapon, luma na yun. Bago na ngayon. Kahit gaano pa ka-powerful yung kahapon, luma na yun. At gusto ng Diyos, bagong kapangyarihan naman niya ngayon. Amen. Kaya, kapatid, hindi pwedeng i-neglect mo yung personal devotion. Hindi ko sinasabi, kapatid, na magpakalalim ka kagad. Maraming beses, kapatid, na sumusuko ka kasi pinilit mo Tama ba? Maraming beses na binigla mo kasing sipag Nagets mo? Hindi mo hinanda ng unti-unti. Marami pong beses, kapatid, psychologically wise, kapatid, pag ang isang bagay, binigla mo ng walang kaplano-plano, mawawala din agad yan. Kaya nga, kapatid, gradually natin gawin. Tinuturuan ko kayo lagi, di ba? 15 minutes a day. Sa loob ng isang buwan, kapatid, magiging habit mo na siya. Kaya pag 15 minutes, tumagal ka. Next time, 16 na yan. O kaya 17 na yan. Next time naman, 20 na yan, 30 na yan. Kapatid, hindi mo hahanapin ng Panginoon out of frustration. Kundi hahanapin mo siya by knowing Him more and more. Amen? At sa totoo lang, kapatid, pag talagang mahal mo ang Panginoon, amen? Pag mahal mo si Jesus, pag mahal mo si Lord, sa totoo lang hindi na po mahirap ang pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Hindi na po mahirap. Anong ibig ko sabihin? Hindi na mahirap ang paglapit sa Panginoon. Kasi mahal mo si Lord Sige po, taas nga kamay ng mga umibig na. Sige nga po, please. Amen. Wait lang Sige po. Sino po yung mga umibig na? Taas nga kamay. Mga in denial pa kayo Bakit parang 20 times 1 peso na ang mga nangangaral ngayon, ha? Wag kami, Daniel. Wag ka dito, sa iba ka na lang.
Eh, yung mga umibig na. Yung mga umibig. Amen? And yung mga umibig. Tingnan mo kapatid, di ba pag in love ka, laging gusto mong kausap yung mahal mo? Tama ba? Wala po ako nakita kapatid na ayaw niyang kausap yung taong mahal niya. Gusto niya eh. Tama? Kumain ka na ba? Meron, meron nga akong tinuruan kapatid eh. Sabi niya sa akin, Kuya Jay, sabi niya, crush ko si ganito. Hindi ko na alam topic namin, anong itatanong ko, sabi niya. Sabi niya, kapatid, sabi ko, itanong mo sa kanya kung anong number ng electric pan niya. Tawa ko ng tawa, sinunod, niloloko ko lang eh. Tinanong niya, sabi niya, Kuya, pwede bang matanong, anong favorite number mo sa electric pan? sabi ko, bakit mo naman ako sinunod? Sabi ko, niloloko lang kita eh. Tinanong, kasi nga gustong gusto niyang makausap. Amen? Sabi ko, diba, kahit walang sense, gusto mong makausap eh, tama? Tama mali, matanong ko kayo. Ganun din naman eh, kung ikaw ang receiver. Kung mahal mo din yan, kahit walang sense, papakinggan mo kasi nga gusto niya ng topic eh. Amen? Kapatid, yun po ang nais ng Diyos. Yung nais mo na kausapin siya kasi mahal mo siya. Hindi naman kailangan nagme-make sense, ang mahalaga nag-open ka. Tingnan niyo po kapatid, meron po dito, 2 years old pa lang. Hindi pa naiintindihan yung salita niya, gumagano pa lang siya. Pero yung mga dulo-dulo, naiintindihan na. Pero yung pilit pa niyang sinasabi, pero naiintindihan ng nanay. Alam mo kapatid, dahil itong anak, itong 2 years old, gustong-gusto niya kausap nanay niya. Kapatid, ang daldal. Daldal talaga. Hindi man naiintindihan ng nanay technically, pero naiintindihan niya kasi iba ang understanding ng isang nanay lalo na pag laging kasama, no. Pero pinipilit niyang intindihin kasi ayaw niyang mawala yung intimacy ng anak niya sa kanya. Amen. Tama ba? Pipiliting intindihin, ayaw mong ipahiya eh. Kapatid, lalo na ang Panginoon, hindi mo man maintindihan yung sitwasyon mo, naiintindihan ka ng Diyos. Kaya nga, laging sinasabi sa'yo, no? Come to me, come. Hallelujah. Lumapit ka, magpahinga ka kasama ko. I will let you lay down in the green pasture. Lagi pong nag-i-insist ang Panginoon na makipag-usap sa'yo. Kaso ang problema, busy yarn. 'Di ba? Nakakalungkot isipin kapatid, may mga nakausap ako, kuya, na busy kasi kaya hindi na ako nagde-devotion ngayon. Kapatid, naku, darating ang pagkakataon na paano na lang kung wala na. Di ba? Paano na lang? Hindi, kasi ang Diyos kasi, hayaan ka muna niya eh. Hindi kasi namimilit si Lord. Naniniwala ba kayo doon? Gentle kasi si Lord eh. Kaya nga di ba sabi ng Bible, I will not, amen, are you gonna open it? Hindi po naninipan ng pintuan. Amen? Hindi po naninipan ng pintuan si Lord para lang makapasok sa buhay mo. Hihintayin niyang pagbuksan. Ngayon kapatid, hindi po sa lahat ng oras. Ang Diyos kapatid mahabagin at slow to anger siya. Maintindihan siya. Pero gusto ko maintindihan mo yung sinasabi nung parable of the 10 virgins. Tingnan mo yung 5 hindi naghahanda, yung 5 naghanda. Ano nangyari ngayon? Yung 5 naghanda, pinapasok. Yung 5 hindi naghanda, hindi pinapasok. At ang sabi, hindi ko kayo kilala. Kapatid, hindi natin pwedeng maliitin o hindi natin pwedeng ipangwalang bahala ang grasya ng Diyos. Kung ngayon pa lang naririnig mo na to at kinakausap ka na ng Panginoon na kausapin mo siya, please lang kausapin mo na. Bakit? Kasi pag hindi mo pa ginawa, ngayon, kailan pa? Amen? Kailan ka pa makikipag-usap pag huli na ang lahat?
Ang daming kapatid na consequences sa buhay natin na hindi na natin maibabalik. Tama, mali. Sige po, kung tatanungin ko kayo, marami po sa buhay yung desisyon nyo na hindi nyo na alam, hindi nyo na maibalik, no? Tama ba? Tama, mali. Marami kapatid na consequences sa buhay mo na hindi mo na alam kung paano ito ibabalik. Kasi wala na nga eh. May mga consequences kapatid na wala, irreversible na. Pero kapatid, andyan pa rin ang Panginoon at handa kang kausapin. Amen po ba? Handa kang ayusin, handang ibalik, at even in miraculous way kapatid, handang gawin ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, kung itong salita ng Diyos ay umaabot sa iyo ngayon, wag mong ipagwalang bahala ito, kundi lagi mo tong gawin dahil ang Diyos na buhay ay ang siyang Diyos na laging makikinig sa iyo. Pero kapatid, siya rin ang Diyos na just. Hindi niya pwedeng palagpasin kapatid. Kaya kung alam mong nagkamali ka, kung alam mo kapatid na may lapses ka, bumalik ka lang sa Panginoon. Yun lang naman requirement ni Lord eh. Manumbalik ka ng totoo. And God will restore you. At ang restoration comes, hindi po sa paisa-isang attend lang ng church. Hindi po paisa-isang prayer lang, hindi. Personal devotion. Amen. Ito pong mga pinipreach ko, alam niya yan. Nagpipreach ako araw-araw, tama? Ito, self-reflection ko to. Paano yung pakikipag-usap sa iyo ng Panginoon? Ang daming personal na pakikipag-usap sa akin ng Diyos, kapatid. Amen. Sobrang dami. At hindi po tayo pare-parehas. Amen. Iba pangungusap sa iyo, iba pangungusap sa akin. Pero kapatid, paano mo marireceive ang pangungusap ng Diyos kung hindi ka nagkakaroon ng personal intimacy sa Kanya? Amen. Amen po ba? Kuya Fred, sobrang dami. Sabi ng Lord sa akin, hindi intindihin kita. Amen. Maraming bagay kapatid. God is our personal guide. Amen. God is our personal guide. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, magkaroon ka ng personal intimacy sa Panginoon at mangungusap po ang Diyos sa iyo. Amen. Wala pong mahirap sa Panginoon at lalong-lalo na hindi ko po ibabox ang Diyos sa kakayahan niyang gawin. Imagine mo kapatid, pinagsalita niya nga yung donkey in the Bible para lang kausapin niya si Balaam. Tama? Tama po ba? Kinausap po pinagsalita po ni Lord yung donkey para lang kausapin si Balaam. Kapatid, ang laki po ng kayang gawin ng Diyos. Amen. Maraming bagay na kakausapin ka ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, dalayan ko po, wait lang po ah. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, ang Diyos na buhay ay handa kang kausapin and it will connect you to Him or you will establish your connection to Him in line with, in line with His character na nakikipag-usap siya sa mga anak niya. Amen. Kaya palit, second point, gusto ko muna i-ano tong second point. Personal devotion strengthen us for life and ministry. Amen.
Sige po, paki-type na lang. Personal devotion strengthen us for life and ministry. Amen. Yung ibang sekta kinakausap ng Diyos, windang sa'yo. Hindi ko hayaang mapindot muna sa anger ngayon. Like sign lang, like. So again, second point, personal devotion strengthen us for life and ministry. Isaiah chapter 40 verse 31. Sige po kapatid. And Isaiah 40 verse 31, ano pong sabi dito? But those who wait for the Lord will gain new strength. Amen. But those who wait for the Lord will gain new strength. Ito mo ha, di ba tinuruan ko na kayo nitong mga nakaraan ng tamang paghihintay? Amen ba? Sino po natuto na ng tamang paghihintay? Taas kamay. Kapatid, ang tamang paghihintay, para lang mas maintindihan natin, no? Hindi po yung nonchalant or idle na paghihintay. Ano yun, parang naghihintay ka lang ng pasahero mo sa PTEX ba? Parang ganyan, no? Alam mo batid, kahit dispatcher at saka barker, pag nakatayo lang silang ganyan, hindi sila makaka-attract ng pasahero. Tama ba? Kailangan nila magtawag. Oops! Ako po taga Lyceum eh. Ang ano namin doon. Lyceum, Lyceum, Lyceum! Oops! Lyceum, Lyceum! Sabi ng mga barker. Di ba? Meron nga kapatid eh. Sino mo taga... Alam ko di ba Camarin? Valenzuela ba yung Camarin? Oo, Camarin, Valenzuela, di ba? Meron pa akong tropa kapatid. Taga Camarin siya. Tapos, kinabahan daw siya, sumakay siya ng bus. Sabi nung ano. Sabi nung barker dun sa ano. Oops! Hold up, Camarin, Camarin! Oops! Hold up, Camarin, Camarin. Kinabahan daw siya. Sabi niya, tama ba kung nasakyan? Tapos sabi nung ano, nung ticket, yung nagtiticket, sabi niya, sir, huwag ka mag-alala dyan, ganyan lang yan magtawag. Ay, tama, North Caloocan ba yun? Sorry. Hindi pala Valenzuela, sorry. North Caloocan nga. Tama, sorry. Hindi ko naman alam, taga dun siya eh. Basta sabi, hold up, Camarin. Sabi niya, huwag ka mag-alala, nag-a-attract lang yan ng mapapasakay niya. Pero kung titignan mo kapatid, ang tamang paghihintay ay may ginagawa. Amen? So kaya sabi ng Isaiah 40:31, but those who wait for the Lord will gain new strength. Ibig sabihin, we are waiting to the Lord sa paraang kinikilala natin siya bawat araw ng buhay natin. Amen? Habang wala pa ang sagot ni Lord, we are growing in intimacy sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga kapatid na maintindihan mo na huwag kang mapagod na maghintay sa Panginoon. Physically man ito, mentally man ito, o spiritually man ito. Kasi kapatid, if you are waiting to God, God will definitely strengthen you. Amen. Kaya ngayong personal devotion kapatid, nakakabagot po ang paghihintay na walang ginagawa. Tingnan mo kapatid, subukan mo maghintay tapos wala kang dalang cellphone. Bagot na bagot ka. Ay, naiwan ko cellphone ko. Ay, hindi ko alam anong gagawin ko. Ay, ang tagal naman niya. 1 minute ka pala naghihintay, ang tagal. Pero di ba pag may ginagawa ka kapatid, sa paghihintay mo, para bang hindi mo namamalayan yung oras, tama? Amen? Kaya nga kapatid, di ba, halimbawa sabihin, oh wait mo ako dyan ha. Sige, mamili muna ako habang hinihintay kita. Di ba? Ay, taga Cavite po ako. Cavite po. Di ba? Hindi, ang pangit maghintay na walang ginagawa. Amen? Kawit Cavite po. Marami po akong ministry. Pero Kawit Cavite po ang church namin. So kung titingnan natin kapatid, hindi pwedeng wala kang ginagawa. Anong gagawin mo? Personal devotion. Amen? Kaya kapatid, sa kakahintay mo, may nangyayari pa rin. Maliliit man, malalaki man, ang mahalaga may nangyayari pa rin. Bakit? Kasi God will strengthen you.
Tingnan nyo kapatid si Jacob. Naghintay siya kay Rachel ng 14 years. Dahil mahal niya, kahit nagbanat siya ng buto, kahit na nag-alaga siya ng mga asno, nag-alaga siya ng tupa, lahat na inalagaan niya kapatid. Para kay Laban, di ba? Pero kapatid, tingnan mo, sabi niya, parang saglit lang ang 7 taon, 7 taon kasi, dahil mahal niya si Raquel. Ang tamang paghihintay kapatid, amen, ay may ginagawa. Kaya ikaw, habang naghihintay ka ng answered prayer mo sa Panginoon, magpakalalim ka sa Panginoon. Again, hindi naman po tayo nagpapakalalim sa Panginoon para makipagdebate. Tama ba? Yung iba na gustong magpakalalim kasi gusto kong libakin yung kabila. Ito mo katulad yung isang basher natin dyan. Windang sa'yo, di ba? Ginaganon tayo kasi nga gusto lang nilang magpakalalim para makipagdebate sa iba. Tama? Tayo, kaya hindi natin pinagpapapansin yung mga yan. Papansin yarn? Hindi natin pinagpapapansin. Sa totoo lang. Kasi kapatid, anong mapapala ako? Makipagdebate ako sa'yo. Wala akong mapapala, no? Pero pag nagpakalalim ako sa Panginoon, naniniwala ko, hindi man ako makipagdebate, pero kitang-kita ng tao yung buhay ni Kristo sa buhay ko. Bakit? Kasi we are being transformed by knowing God more and more. Amen. Kaya ako kapatid, naniniwala po ako na mabuti po ang Diyos. Tama? At mas pipiliin kong hanapin siya kaysa sa affirmation ng tao. Amen. Kaya kapatid, may nagsend nga. Actually, minute ko na rin eh. Not interested ko na rin at hinide ko na sa FYP ko. Meron po sabi niya, pastor daw siya. Pero sa tuwing madaling araw, lagi siya nakikipagdebate dun sa mga Katoliko. Ang daming viewers, 700. Ang tao talaga pag-away, talagang mga chismoso eh. Yung iba naman, go, 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 sige, libakin mo siya. Kapatid, hindi po yun yung tama. Sabi nga ng Bible, do not engage with worthless arguments and debates. Sabi po yun ng Bible ha. At you will know them by their fruits. Amen. Hindi pwede na ganun. Yung nakakalungkot, kapwa pa Kristyano. Ewan ko talaga kung mga Kristyano yun ha. Sabi niya, lasing ka pala eh. Ginaganon niya. Di ba hindi ka nagbabasa ng Bible? Ginaganon niya. Hindi lahat kapatid ay merong same ng talino o same ng pagkaintindi sa'yo o etc. etc. Hindi lahat. Kaya hindi ka binigyan ng kaloob ng Panginoon na maunawaan ang salita ng Diyos para hiyain mo yung iba literal. Amen? Amen? Sinabi ng Bible, baka kasi pinanghawakan niya yun eh. Naging yung mga mangmang ay gagamitin ko para hiyain ang mga matatalino. Baka sabi niyo, ako yung ginamit ni Lord. Hindi kapatid, no? Amen, hindi kaya ganun. At naniniwala ko, wala pong personal intimacy yun. Kasi kapatid, kung kausap mo si Lord, hindi ka ganun makipag-usap. Ako kapatid, naalala niyo yan, meron po tayong parang healthy debate kaya pinatulan natin. Amen. Sabi ko sa kanya, pag nasagot ko yung tanong mo, ifa-follow mo. Sabi niya, sige po, ifa-follow po kita. Hinayaan niya ako mag-explain, panaliwanag ko ng tama, lahat ng mga tanong niya, sinasagot ko ng tama. Finalo niya ako. Bakit? Kasi napaliwanag ko ng maayos. Hindi naman, lahat ba madadaan sa sigaw? Amen? Lahat ba ba? Yung iba nga, dahil ko na, nye. May nakita pa ako kapatid, di ba uso dito yung maraming mga muka. Yung parang group live, di ba? Tama ba ako? Nakakapanood ba kayo nun? Nagsama kapatid, ibang religion, tapos basta maraming iba't ibang mga religion. Nagsama-sama sila. Ingay. Isapi ko na, mukha mo. Sabi ko, aray mo. Dahil napikon, ganun na yung sagot, mukha mo. Di ba? Meron dito kapatid yung mga nag-uumpisa po ko. Hindi ako nagsabi nun Hindi ako nagsabi nun. Ginagaya ko. Sila lang yun. Meron nga kapatid dito eh. Sinagot ko yung, kasi pag doctrinal kapatid, hindi ko talaga pinapalagpas. Pinapaliwanagan ko.
Hindi pa ako marunong mag-mute nun. Alam mo kapatid, sabi niya sa akin, ano ba yan? Wala ka ng leeg, ang taba mo. Ginanon niya ako. Sabi ko, ikaw body shamer ka pala ha. Amen. Pero kung titignan natin kapatid, nagpapakalalim tayo, hindi para makipagdebate o manlibak ng iba, kundi para maipamuhay natin yung buhay ni Kristo. At from there, palalakasin ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Sige nga kapatid, tingnan niyo po yung si Peter Tanchi. Nakipagdebate ba yun online? Amen. Si Stephen Prado, nakipagdebate ba yun online? Hindi. Amen. They are explaining things sa pamamagitan ng salita ng Diyos at salita ng Diyos lang. Amen. Kaya kapatid, ikaw din, ulitin ko you are being strengthened by God and you have personal devotion. Hindi para libakin ng iba, kundi para palakasin ka ng Diyos. Amen. Pwede ba yon? Sabi mo nga, para palakasin ako ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, God is promoting personal devotion. Yung iba kasi tingnan mo, ayaw na mag-devotion kasi may na-attenda na huwag ka muna dito pag di ka nagbabasa ng Bible. O kaya naman hindi kasi ako kasing galing nila pagdating sa reflection. Nagmamatter ba yun? Matanong ko ako, hindi. Kapatid, ang dami po nagsasend ng devotion. Personal reflection nila yun. Anong karapatan kung libak-libakin yun? Anong karapatan ko na, ay, ang pangit naman. Wala, no. Sarili niyang pagkakaintindi, sariling pagkakabigay ng Panginoon sa kanila yun, respetuhin mo. Amen. Meron ba nagsabi na wag kayo dito kasi yung mga hindi nagbabasa ng Bible, wag dito? Aray mo! Kapatid, dito ka. Kung di ka nagbabasa ng Bible, dito ka sa akin. Tuturuan kitang magbasa ng Bible. Amen. We are continuing in our personal devotion for ourselves and for our God. Amen. Nagpapakalalim tayo para maayos buhay natin. Nagpapakalalim tayo sa Panginoon para palakasin tayo ng Diyos, para makaagpas tayo sa buhay. Amen. Kaya nga kapatid, palalakasin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos. Pero hindi pwedeng wala ka dun sa connection. Amen. Pag walang kuryente ang poste, wala ring kuryente ang bahay. 'Di ba? Wala ring power. Kahit ano pang tumbling mo, kahit ano pang wala mo sa internet, meral ko kayo. Malaki-laki ng bayad ko, tapos wala kaming kuryente. Pag wala yung source, walang power, kahit ano pang tantrums mo. Tama? Magkakaroon lang ng connection kapag inayos mo na yung source. Amen. Nakipag-ayos ka na sa source. Pinili mo na ang source. Amen. At our only source, kapatid, is Jesus. Amen. Imagine mo kapatid, dito po ang dami pong matatalino dito sa TikTok sa totoo lang. Sobra. 'Di ba si Christine nga Tama? Lahat na ng mga sikat na content creator, nilibak-libak niya. Yung Christian content creator, dami talaga, sa totoo lang, sobrang daming matatalino dito. Tama mali? Dami. Pero kapatid, walang bunga. Walang bunga. Hindi. Kaya nga kapatid, may nagsabi sa akin Actually, dito po sa TikTok, may nag-o-offer sa akin. Parang sabi niya, mag full time daw ako dito sa live. Parang 8 hours a day. Parang ganun, 8 hours a day, ganyan. Malaki ang offer. Pero sabi ko, ito pong live ko kasi, hindi naman to para kumita. Sabi ko, nagla-live po ako to spread the gospel. At ako po ay may trabaho full-time sa church. Sabi ko, kaya kahit ano pang offer yan, hindi ko po tatanggapin kasi po, ako po ay full-time na sa church. Amen.
Hindi ko iiwan face-to-face ministry ko, no? Man, ito pong, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, ito pong live natin, dagdag lang to, mahalaga pa rin yung personal encounter mo sa Panginoon. Amen. Sabi mo, dagdag lang to. Lagi ko yung sinasabi sa inyo, amen. Kahit hindi ka umattend dito, basta sabihin mo lang sa akin na ano na nagde-devotion ka ng personal, hindi kita hanapin mo. Kasi alam ko, nasa kamay ng hari ang buhay mo. Pero kung sasabihin mo sa akin ngayon na mapapalayo ka, sabihin mo sa akin ngayon na napabayaan mo personal devotion mo, hanapin kita. Amen. Kaya sinasabi po ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, wag na wag mong pabayaan yung personal devotion mo. Amen. Ngayon, bago po ako pumunta sa third point, sino po yung may personal devotion na? Taas nga kamay, wag ka na magkunwari. Kung wala, umamin ka. Kung meron, sabi mo, meron po. Yung araw-araw Yan. Meron ka ng personal devotion? Saludo po ako sa'yo. Amen. Meron, may wala, meron na. Yan, actually kapatid, dito po sa community namin, meron po akong sinesend umaga't gabi. Amen. Ikaw na lang ang susunod. Tama? Amen. So yung mga wala pa kapatid, meron po kaming sinesend dito na pwedeng makatulong sa umaga't gabi na pwede mong i-devotion. At meron dong reflection. Ibig ko sabihin, sasagutin mo na lang yung reflection. Amen. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng tip bago po tayo pumunta ng third point, no? Paano ba Kuya Jerome mag-devotion? Amen. Pwede mo bang ilista to? Yan. Pakilista kapatid. Sabi mo, how to devotion. Pangit naman na English na to. How to have a devotion. Yan. How to have a devotion. Yan. Yan kapatid. Yan. How to have a devotion. First, number 1. Wala akong notes. Wala na akong notes. Kasi ituturo ko sa inyo yung personal ko. Number 1. Find a place. Amen. Find a place. Number 1, mamaya na yung mga tanong-tanong. Makinig muna kayo. First, find a place. Amen. Kailangan meron kang lugar. At doon mo sasabihin sa Panginoon na dito kita kakausapin. Kung wala kang kwarto kapatid, sa lamesa nyo sa kusina. Kung wala kayong kusina, sa salas nyo. Kung wala talagang lugar, pagtulog na yung mga tao sa inyo. Para hindi ka ma-distract. Amen? Ang mahalaga, meron kang lugar. Amen? Pangalawa, have your own Bible. I encourage you kapatid to have a physical Bible. Amen? Kahit anong version kapatid. Ngayon, kung gusto mo nang naiintindihan, pwede na pong MBB o kaya NLT. Yun po, pag English ka komportable, NLT, okay na, New Living Translation. Pag sa Tagalog kapatid, Magandang Balita, Biblia. First, find a place, and pangalawa, have your own Bible. Amen? Okay? Pangatlo, have your own ballpen and notebook. Amen? KJB kapatid, pwede na. Kung komportable ka. Amen? Pero ako kasi bilang pag nagki-KJB lang ako pag talagang meron akong inaaral na malalim talaga. Pero kung gusto ko na understanding, hindi ako nagki-KJV kasi nakakalito yung thou shall not, I'm the God that healeth thee, diba? Iba-iba po yun. So, kung meron kang mas newer version kapatid, mas better. Amen? So, ayun na. Place, Bible, notebook, and ballpen. Ngayon, okay na yan. 3, pwede na. Ano naman ang mangyayari? Paano yung proseso? First, fourth mo na, number 4 na, para hindi kayo malito. Soak in worship. Lagay mo dyan. Soak in worship. Anong ibig sabihin ng soaking in worship? Magpatugtog ka lang ng worship song.
Amen. Hanggat hindi pa nasisettle yung puso mo, habang malungkot ka pa kapatid, magpatugtog ka lang ng worship song kapatid. Sabayan mo yung worship. Amen? So, talagang magpatugtog ka. Ganun lang ginagawa ko kapatid. Para ma-set mo yung life mo, yung mood mo, yung emotions mo, na Lord, this is my time to have an intimacy sa'yo. Amen? Pang-apat, ay pang-lima, read the Word of God. Ngayon kapatid, may internet na. Sobrang dali na kapatid. 7 days devotion, magpumuha ka ng passage, ano yung gusto mong malaman. Ngayon, again, meron po akong sinend na day and night natin. So, pwede mo yun. Pwede na yun. Read your Bible. Amen? Pwede na yun. Ngayon, kung gusto mo pa ng iba, at baguhan ka, ay ang basahin mo, Luke, Acts, Hebrews. Tapusin mo muna yun kung tatlo ka. Luke, Acts, Hebrews, kapatid. Amen? Ngayon, pang-anim, pray to God. Lahat kapatid, bakit ako nagpalagay dyan ng notebook? Isulat mo lahat ng prayer request mo. Amen. Sulat mo dyan lahat. Iniwan ako ng jowa ko dang sakit. Panginoon, may utang ako dang dami. Lord, ito problema ko. Isulat mo lahat para pag nag-pray ka, wala kang makalimutan. Amen. Ulitin ka. 1, 2, 3, kahit ilan pa yan, kahit ba 10 pa yan, 200 pa yan, ilista mo ng ilista para hindi mo malimutan. At pag nalista mo na, ipag-pray mo isa-isa. Lord, yung jowa ko, may ibang jowa, tulungan mo ko. O, di ba? Lord, ang hirap ng buhay ko, wala kaming makain ngayon. O. Ang mahalaga kapatid na isulat mo. Amen? Ang anim na, pang-pito. Ano po ang pang-pito? Ask God to give you rest. Ano yung rest? Huminga ka ng malalim sa Panginoon. Lord, nakatagpo na kita. Kasi naniniwala ko pagka-pray mo, umiiyak ka pa niyan eh. Amen? Yung pang-pito, i-conclude mo siya, Lord, ipinagkakatiwala ko sa'yo. Lord, pagpahingahin mo na ako. Panginoon, gusto ko na pong makatulog ng maayos. Lahat ng alalahanin ko sa'yo na lahat. Ask God to give you rest. Yung 7 kapatid, pag ginawa mo yan, araw-araw, naniniwala po ako pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Naniniwala po ako. Sobrang simple lang kapatid. Ngayon, in terms of reading the Bible, ako kasi, pwede ko naman ibigay sa inyo yung soap, pwede ko naman bigyan kayo, pero mas gusto ko kapatid, just read the Bible plainly. Amen. One verse a day, one chapter a day, pwede na yan. Amen. Ang mahalaga, nagbasa ka. Ngayon, i-utilize nyo na yung nyo. Ngayon, pwede kayo magtanong sa akin, Kuya Jerome, anong unahin ko? Anong anuhin ko? Pwede nyo tanong sa akin. Pero, nag-send na po ako sa group chat natin ng pwede mong mabasa. Amen. Ang hindi na lang gagawa nito, ayoko mang sabihin, pero yung tamad at ayaw umayos ang buhay. Kasi dapat may pagpili pa rin. Amen. Kaya nga ang devotion topic natin ngayon, personal devotion matters. Mahalaga. Amen. Ngayon po, kung gusto nyo po sumali ng GC namin, pwede nyo po akong i-message. And I will add you. Amen. Pero uulit-ulitin ko po sa harapan ng Panginoon. Kung gusto mo talagang lumakas ka sa Diyos, makaagpas ka sa buhay, paglaanan mo ng oras ang pakikipag-usap sa Diyos araw-araw. Amen. Dapat araw-araw. Hindi pwedeng pag-trip mo lang, hindi pwede pag malungkot ka lang, hindi naman pwede pag sobrang saya mo lang. Araw-araw. Dito po sa TikTok kapatid, message lang po ako dito. Amen. Kaya kapatid yung 7 yun, Ate Ikay, pwede bang isend mo yun sa group chat natin? How to have a devotion. Pakisend na lang Ate Ikay, no? Kapatid,
Yun ang gagawin mo. Ngayon, halimbawa, may mga moment talaga kapatid. May mga moment talaga na, hindi naman po ako naka-private, ba't po hindi niyo ako ma-message? Mamaya na lang, o kaya, nandito ba si Ate Lian? Kung sino po, mamaya na lang po, o kaya hanapin niyo po ako sa Blue App. Ang pangalan po ng page ko sa Blue App ay Jehovana Ministry. And message nyo po ako doon sa Blue App and I will add you up po sa group chat. Ngayon kapatid, kung titingnan mo, ulitin ko ulit ulitin ko po. Huwag mong katamaran. Kung gusto mo talaga maging maayos buhay mo, huwag mong katamaran. Amen. Ang physical church po namin ay dito po sa Kawit, Cavite. Toklong, Kawit, Cavite. Kasi kapatid, ako hindi naman naayos yung buhay ko ng pasaw-saw lang, yung patamad-tamad lang, hindi. Kailangan mong mag-effort. Kailangan mong gustuhin. Amen. Ngayon, ulitin ko, hindi po malaking kawalan yan, kundi kadagdagan pa nga yan sa buhay mo. Kasi nga, inuna mo ang Diyos. Inuna mo si Jesus. Kaya dalangin ko kapatid, unahin mo ang Panginoon. Ngayon, pwede nyo sabihin sa akin, Kuya Jerome, di ba may mga moment talaga yung hindi ka makapagbasa ng Bible dahil problemado ka? Tama ba? Naintindihan kita. May mga moment kapatid ang hirap magbasa. May mga moment kapatid ang hirap mag-devotion. Kasi ang dami mong bitbitin. Kaya nga sinama ko yung worship dun eh. Amen. Kapatid, magpuri ka sa Panginoon. Mag-worship ka sa Lord. Hindi yung malungkot ka na nga, nakinig ka pa ng mga Moira. Malungkot ka na nga, nanood ka pa ng ng mga love story na nakakalungkot. Wala kang mangyayari sa'yo. Tama? Ito mo kapatid, pag ang isang tao emotionally drained, mentally drained, at struggling, humahanap siya ng outlet niya sa mali. Nanonood ng mga pornography, nagiinom, nagyoyosi, nakikipag-hangout sa mga strangers, nakikipag-hangout sa mga tropa na alam mo naman na puro din kalokohan. Kaya nagkakaroon ng maling buhay. Pero kapatid, alam mo, hindi ko sinasabi na literal na dapat araw-araw talagang okay ka, hindi no. Kasi yung pakikipag-usap lang sa Diyos, yung pagpo-pour out lang sa Panginoon, naniniwala ko, biyaya na yun ni Lord eh. Amen. At pag kinatagpo ka ng Panginoon, talagang hanapin mo siya. Amen. Kasi kapatid, punta ako ng third point, no? Because personal devotion protects our heart. Psalms 119 verse 11. Pakitype po dyan. Mga awit 119 verse 11 or sa English. Psalms 119 verse 11. Ano pong sabi? Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Kapatid, ang salita ng Diyos, ite-treasure mo siya sa puso mo so that you will not sin against God. Pag ang salita ng Diyos, kapatid, tinanggap mo na para bang kayamanan mo, hindi parang kayamanan mo talaga. Amen? Hindi ka magkakamali sa Panginoon. Kaya kapatid, para po sa kaalaman nyo, para mas makita nyo po kapatid na kung paano ako gusto kong makita nyo yung buhay ko na talagang sumusunod sa Panginoon. I have treasured the Word of God. Psalms, mga awit po. Chapter 119 verse 11. Kapatid, Bible ko po. Amen. Wala man akong collection ng Spider-Man. Wala man akong collection ng mga Marvel. Pero may collection po ako ng Bible ko. Amen. At ito kapatid, iba-ibang version binabasa ko. Yung iba nga pinamigay ko Kasi meron po akong NLT, pinamigay ko na sa isang young people. Meron po akong ibang mga personal Bible ko, pinagamit ko po sa youth. At ngayon, meron pa ako. Amen. Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Amen. Kapatid, mga awit po, yung Tagalog ng Psalms. Amen.
kailangan mo kasing tignan na ang salita ng Diyos, kayamanan mo. Na ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Amen. Pero kung nakikita mo siya na abala, nakikita mo na ang pagbabasa ng Bible para bang wala lang, pang parelax lang, hindi no. Amen. Pwede namang randomly, Ate Alshala, pero maganda pa rin na meron kang secluded place. Amen. Hindi ko po pinopromote kasi yung random lang eh. Amen. Pwede po, pwedeng mag-random prayer. Pwedeng ganun. Pero kapatid, dapat araw-araw, meron kang oras para sa Panginoon. Amen. NIV po maganda. Nung bagong preacher po ako, lahat po ng version, ay lahat po ng preaching ko galing sa NIV. Tagalog ng root din. Book of Ruth ba? Ruth din po. Book of Ruth din. So yun kapatid, no? Iingatan ka nito. Amen. At kung titignan natin kapatid, sabi rin ng Psalms, sabi po ng Psalms din is that your word is lamp on my feet. Kaya nga kapatid, mahalaga po salita ng Diyos eh. Mahalaga po personal devotion. Kasi, paano mo nga naman matatahak ang tamang daan kung... Amen? Kung hindi mo alam kung ano yung gusto at nais ng Diyos o kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mong naisin araw-araw. May kanta pong pangalan Lagi eh. By, check ko lang kung sino, pero yung pinakinggan ko kasi Lagi by His Life eh. Ito mo anong sabi oh. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha, hawiin mo ang ulap. Hindi, pakinggan na lang natin, mas magandang pakinggan kaysa sa tulain ko. Amen. Ito mo pati, pakinggan natin. Sorry, ano lang to, speaker lang to. Dalangin ko'y Pakinggan po ah. makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalatian mo. Dalangin ko, makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalatian mo. Bakit ang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Bakit kang nanaisin, ikaw lamang walang iba, sa puso ko ikaw lamang. Amen? Diba? Sobrang ganda kapatid, lagi. Hindi sabi, minsan kitang pupurihin, hindi no. sabi nung kanta, lagi. Hindi minsan, lagi. Diba? Lagi kitang pupurihin, lagi kong itatanghal ang pangalan mo, lagi akong magpapasalamat sa'yo, lagi kitang nanaisin, wala nang iba, ikaw lamang Jesus. Amen. Yung iba, minsan, pag okay ako, o kaya minsan, pag may problema ako, kapatid, pag ganun, ay, walang mapapala yung buhay mo, kapatid. Sa totoo lang, hindi ka makakausad sa buhay
pag ganun lang lagi. Amen. Dahil preacher na po ako, kapatid, usually po, 2, 3 chapter po per day. Minsan, umahaba pa. May moment po, kapatid, isang book na tapos ko sa isang upuan. Kasi, preacher na ako. Amen. Pero pag personal devotion, kapatid, kinakausap ko talaga si Lord, anong word niya. Much more on intimacy ako in prayer, kapatid, than affirmation ng word of God. So, ganun po. Pero, hindi ko yung i-insist sa inyo kasi mas gusto ko, kapatid, intimacy kay Lord. Kaya, may mga passage tayong ginagawa, may mga series tayong ginagawa. Amen. Para po, mas maintindihan natin. Amen po ba? Kaya yun. Amen. So, yun po, yun o, kapatid. Personal devotion protects our heart. Kaya, kapatid, tingnan mo. Ako, sabihin ko sa inyo, kapatid, hindi po perfect devotion life ko. Kaya naiintindihan ko kayo eh. Minsan hindi talaga kaya. Pero alam mo, kapatid, hindi ko kinaligtaan yung pananalangin at pag-worship sa Lord. Amen. Hindi talaga pwede. At laking tulong din sa akin itong live daily devotion. Ito. Kasi dahil nag-commit ako sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ako nag-aaral ng salita ng Diyos. So bago ko po i-preach sa inyo, naintindihan ko muna. Amen. At tingnan nyo, kapatid, ito dito pa lang ha. Daily devotion pa sa live, nakikinig pa lang kayo, pero nababago na buhay niyo. Tama ba? Pwede bang itaas yung kamay dyan, yung mga nabago na yung buhay dahil sa kakaano natin ng Word of God, kaka-discuss natin ng Word of God. Tama? Diba? Nabago na buhay natin. Sobrang nabago na. Amen. Sobrang nabago na. Pero kapatid, ang gusto ko po sa inyo ngayon, ma-encounter mo ang Diyos ng personal. Kaya nga kapatid, laging less tong devotion natin eh. Less. Hindi pa to main devotion mo, hindi pa to main encounter mo sa Panginoon. Meron pa. Pag ikaw na at ang Diyos ay nag-usap na ng direkta, kailangan mong magdesisyon. Amen. At naniniwala ko, kapatid, everything shall be added unto you. Kaya nga dito ko gustong wakasan eh. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Ano pang sabi? Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Paano mo magagawa yun? By putting your new nature and knowing your Creator more and more, and you will be transformed. Amen. So kung titignan mo, kapatid, nag-affirm po ang salita ng Panginoon na wala kang ibang gagawin sa buhay mo, kundi hanapin ang Diyos. At from there, doon na mag-uumpisa yung mga paglilingkod mo sa Diyos. Ang mahalaga lang, gusto mong kausapin si Lord. Amen. Kasi wala pa po akong nakita, kapatid, na hinanap niya ng totoong Panginoon na hindi po napabuti buhay niya. Amen. Pwede mo bang i-testify dyan yung napabuti buhay mo nung hinanap mo si Lord? Sabi mo dyan, napabuti po buhay ko nung simula po akong naghanap sa Diyos. Amen. Mapapabuti ang buhay kapag na kay Kristo ka. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko magpakalalim ka lagi kay Lord. Magpakalalim lagi kay Jesus. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa'yo ngayon, do not neglect your personal devotion. Please. Hindi to para sa akin, para sa'yo to. Amen. Ako, kapatid, maaari itong live natin mawala. Hindi naman permanent to. Naniniwala ako darating ang pagkakataon na mawawala to kasi marami pong mga restrictions. Ito yung mga kapatid kaaway. Alam niyo ba sa China, para po maintindihan mo, buti ka pa ngayon dito sa Pilipinas, mapalad ka. Sa China, kapatid, nagzo-Zoom meeting lang sila. Zoom yan, private meeting. Na-detect po ng Chinese government. At niraid po yung mga bahay ng kanya-kanyang mga nandun sa Zoom meeting at kinulong sila. Pinagbabawalan na. Itong TikTok, kapatid, sa totoo lang, di ba Chinese company to?
hindi po pinapaboran ng algorithm ang mga Christian contents. Kung meron man, hindi pa approve yun, kapatid. Hindi pa yun talagang, kasi may nakita ako, may mga nanonood nga 25K, 29K. Mga Christian content creators, hanggang mga 300 lang, mapalad pa kung nag 700. 'Di ba? Hindi talaga siya, unless otherwise talagang mag-trend. Wala nang magagawa si TikTok. Pero kung sasuggest niya, hindi niya isasuggest. At nagkakaroon nga ng shadow ban eh. Nagkakaroon ng shadow ban, kapatid, pag Christian content. Eh, tignan nyo na lang dito sa TikTok natin, ilang beses na tayo, kapatid, nag-lag, nag-restrict, namatay, di ba? Kasi ayaw naman talaga ng kaaway na mag-prosper. O halimbawa lang, mawala. Ang mahalaga sa akin, naturuan kitang mag-devotion. Amen. Ang mahalaga sa akin, na ituro ko yung dapat kong ituro. Na hanapin mo ang Diyos. Amen. Yung iba, kapatid, hindi eh. Sa totoo lang, may mga narinig ako na ano eh. Na huwag kayong umalis dito, dito lang kayo. Yung hindi nila tinuturo mag-devotion ng sarili. Kasi nga gusto nila na huwag umalis eh. Dito, kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, yung mga una-una po na nandito, nakahanap na ng church nila. Yung iba po, kapatid, nagmi-ministry na sa church nila. Yung iba po, kapatid, na-revive. Yung mga from backslide, na-revive. Hindi na nakaka-attend, okay lang. Kasi we are doing the same naman in the work of the Lord. Amen. Eh, yun lang ang pagkatawag ko sa buhay nila eh. Pag-alabin muli yung paglilingkod. Oh, wala ang problema. Ang magiging problema kung napalayo ka. Kaya ako, kapatid, sa totoo lang, nire-retrieve ko po yung mga hindi ko po nakakausap. Amen. Ito po, technically, kapatid, cell group na rin to eh. Technically. Kasi pinapakinggan ko naman kayo, di ba? Nag-open kayo sa akin. Cell group na to. Ganito lang din. It so happen lang, kapatid, ng dami kasi natin, kaya hindi ko na mahati-hati. Amen. Pero may plano po ako na hati-hatiin kasi may mga iba't ibang needs pa din. Pero one-man team pa lang ako eh. Pag dumami na ako. Pag-ibutsin. Pero ulitin ko, kapatid, hindi man ako marunong humawak na live group, pero naturuan ko naman kayo mag-devotion, naturuan ko naman kayo mag-pray. At lalong-lalo na, naturuan ko po kayong hanapin ng Panginoon. Amen. Kaya personal devotion matters. Amen. Kaya, kapatid, ikaw, again sinend ko na po sa live group natin 2 times a day na devotion. Ikaw na lang ang pipili, ikaw na lang ang pakisipagan na. Amen. At salamat din sa Panginoon kasi may mga nakatapos na ng day 1 morning ngayon. Amen. April, meron po. May assignment ako at April. Yung personal devotion. Meron ding reflective question yun. Amen. Yung SOAP kasi, yung scripture or observation, application, and prayer, hindi siya effective sa lahat. Pero maganda siyang approach. Amen. Hindi lang siya effective sa lahat. Kaya po ang ginawa ko, reflective questions po. Katulad yan, day 1, tingnan nyo pa para po mas maintindihan natin. Day 1, hunger for God. A heart that longs for God. Psalm 63 verse 1 to 8. Anong reflective question? What does my desire for God look like right now? What things are taking away my hunger for His presence? How can I seek God more intentionally today? Yun yung mga sasagutin. Amen. Ngayon, mamayang gabi, choosing the better part. Story naman ni Mary and Luke. Anong reflection naman natin dito? Am I more focused on doing things for God or being with God? What distraction are keeping me from sitting at Jesus' feet? What can I surrender tonight so I can focus more on Jesus? So more on reflective question. Amen. At pag yan, kapatid, sinugot mo araw-araw, naniniwala po ako na lalalim ka sa Panginoon. Amen. Kaya, kapatid, yung po, gawin natin. Amen. Pwede ba yan sabihin mo? Gawin natin. Amen. Thank you, Kuya Alec, di ba? Kaya nga, natuwa po ako sa picture mo, Kuya Alec eh. Kasama ka na. Hallelujah.
Sabi ko, thank you Lord. Pwede po yung daily bread, kapatid. Sobrang dami pong nabago ang buhay dun sa daily bread. Namigay ako dati ng daily bread sa mga katrabaho ko eh. Maganda rin po yung the daily bread. Ang ano kasi kapatid, parang isa-summarize ko lang. Ang mahalaga, may feeding ka ng word araw-araw. Kaya alam niyo po yung YouVersion na Bible app. Ang ganda dun kasi meron yung daily Bible verse of the day. Pero dahil nga nagmamature na tayo, hindi na verse ang gusto natin, passage na. Amen. Ibig sabihin buong kwento na yung gusto natin, hindi na yung pakonti-konti. Amen. Ay, wait lang. Ay, naggulo-gulo yung ano. Amen. Passage na. Kaya kapatid, yun yung nagmamatured in Word of God. Yes, meron na pong morning at evening. Nandun po sa group chat. Sino man yung nandyan, pakiresend naman po. Amen. Yun lang yung gusto kong matutunan nyo kapatid ngayon. Amen. Matuto kang mag-devotion ngayon. Amen. Wala nang iba. Wala na kapatid. Yun lang gusto ko. Matuto kang mag-devotion. Amen. Kasi kapatid, pag natuto kang mag-devotion, naniniwala po ako. Baka talunin mo pa ako in preaching. Actually, may fixed time sana. Ang plano talaga 7 a.m. and 8 p.m. Kaso, sobrang tambak po namin ng face-to-face ministry ngayon. So kaya, kung pwede po, sali po kayo ng group chat namin. Doon po ako nag-a-announce parang 1 hour or 30 minutes before po ako mag-devotion. Kasi talaga pong, sobrang busy ko lang sa ngayon. Amen. So, pero dalangin ko, amen, kayo po, talagang magkaroon ng personal devotion. Amen. So, sa mga gusto pong sumali ng group chat namin, kapatid, you can message me and I will add you up. Ngayon, kung hindi nyo po ako ma-message, search me on Blue Up po. Ang pangalan ko po doon, yung page ko doon ay Je Hufana Ministry. So, you can message that account and I will add you po sa group chat namin. Amen. So yun, wrap up na natin to. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen. Mabuti po si Lord. Kaya kapatid, dalangin ko mag-devotion ka. Ngayon kapatid, mamayang gabi po, kung loobin po ng Diyos, baka 9 p.m. po ako or 9:30 kasi birthday po ng kapatid ko. So, magpe-prepare po kami. Nag-invite kasi siya ng mga kaibigan niya dito, kaibigan namin. So, ayun po. Dito po sa TikTok, meron po pati po sa Blue App. So, you can message me kapatid. Message nyo po ako dito sa TikTok and I will add you. Or message me kapatid sa may Blue App, Je Hufana Ministry. So, page ko po yun sa Blue App, no? Baka pwede na rin pa-follow. Kasi plano ko na rin pong mag-live sa Blue App. Amen. Kaya yun. Sige kapatid, no? Ayun, thank you po, no? Dalangin ko kapatid, mag-devotion ka ngayon. Mamaya na tayo mag-pray. Amen. Blue Up po ay, bawal ko sabihin eh. Pakitype na nga lang dyan kapatid. Sorry, hindi ko pwedeng sabihin kasi mare-restrict po ako sa TikTok. Pero ang Blue Up po ay yung app. Bawal ko talaga sabihin. Sorry. Yan. Sinanda nila, thank you. Kasi na-restrict na ako isang beses dahil nagsabi ako nun eh. Sorry po. Pero again, no, salamat sa Panginoon. Kaya kapatid, ikaw, nawa, patuloy mong hanapin si Lord. At ganyan din kapatid, gusto ko pong... Yan. Ay, yun pala yung nagtatanong po. Ito po ay pinaprint ko po dun sa tropa kong nagpiprint ng tarpaulin. Kumuha lang ako ng design. So kung gusto nyo rin magpa-print, bigay ko po yung design. Sila po nag-print, nahanap lang po namin to. Nahanap ko lang, internet. So, nagpe-play kasi ako ng world map eh. So, hindi naman to yung detailed kapatid. Ang ano ko lang,
Ang player ko kasi dito, per continent. Pero dito yung Pilipinas, so ayun, yung Philippines. Amen. So, ayun, thank you po, no? Pagpalain po kayo ng Diyos. Ayan, yun din, pakiusap ko rin po. Yung pala, maraming salamat po sa, nagulat po ako kasi bigla pong may nagpadala po ng ukay-ukay dito sa bahay. Thank you po, no? Salamat po sa inyo. World map. Ay, ano ba tawag dito? I-send ko na lang, kapatid. Send ko sa group chat, sorry. So, yun, nagpapasalamat po kasi yung ang dami nagpadala. So, plano ko po siya ipadala dun sa outreach, yung sa isa po naming kapatid na iglesia o kapatid namin na church na nasa poor community din. Doon naman natin napapamigay yung mga ukay na yon. Amen. So, ang mahalaga lang ay mapadala natin. Kaya thank you po sa nagbigay. Salamat po for all the support, no. And the Lord knows you and the Lord will bless you. At the same time, sa mga nagpe-pray po for our ministry, salamat din po. Amen. So yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsama. Bye-bye. So chat-chat na lang po